Carlos, please, tulungan mo ako! Lovely. Akala ko mawawala ka na sa akin. Hindi. Nangako kong hindi kita iiwan. Ayan, dali. Kumuha na tayo ng mga damit dito. Bilisan mo. Alam mo, mabuti pa dalhin natin sa doktor. Para matignan na. Delikado. Baka nakaabang ng mga taong niting laksa. Dapis lang naman to eh. Bakit mo ako sinagip? Hindi ko marunong lumangoy, di ba? Takot ka sa tubig. Kailangan mo pabayaan kita. Eh, ano naman sa'yo kung may nangyari sa akin masama? Lovely. Siyempre, kailangan kita para makaligtas ako dito. Di ko may nangyari sa'yo, paano na lang ako? Saan ako pupulutin? Eh, kala ko ba bumalik na yung tiwala mo sa akin? Hindi ganun kadali. Sabi ng marami nangyari. Gusto mo mag-bis ka na. Dito muna ako. Kailangan natin magbadali. Baka mabulat tayo ng mga taong hindi. Tatuloy ko muna ako dito. Mag-bis ka na. Ate Love, talaga bang iiwan mo na kami? Di ba sabi ni Yaya Lovely, ikaw daw ang papalit sa kanya? May, kailangan ko lang talagang gawin to dahil pag hindi, baka madami pa kayo. Saan, Ate Love? Bukas na lang kayo umalis. Maglaro muna tayo. Hindi talaga pwede, Bullet. Mabuti pa, bumalik na lang muna kayo sa unit niyo. Tapos pagka okay na lahat, babalikan namin kayo. Tapos maglaro tayo. Sige. Pero, Jo, halika na. Baka mabutan pa nila tayo dito eh. Ikaw ba si Labi Santos? Teka lang, hindi ba tayo titigil? Gutom na ako eh. Hanggang di pa ako nakakasiguro na hindi na tayo nasundan ng taong niting laksa. Hindi tayo titigil. Eh, hindi nga tayo nasundan ng Bakit tauhan ang tigas ng ulo mo? Tapos mamamatay naman tayo sa gutom. Ang gulo-gulo mo naman kausap eh. Bahala ka! Love, anong balita? Carlos, siguro kailangan niya nang bumalik ni Lovely dito sa Maynila. Bakit? Ano nangyari? Kanina kasi kasama ko si Joe, tas may biglang humabol sa amin eh. Buti na nga lang kasama ko yung kaibigan mo, si Fred. Tinulungan niya kami. Nasaan kayo ngayon? Andito kami sa isang safe house. Okay naman kayo dyan? Oo. Love, kung may balak kang tawagan ng pamilya mo, huwag mo i-specify kung saan kayo pupunta. Baka ma-compromise ang safety niyo ni Joe. Titignan namin kung anong oras ang next flight papuntang Maynila. Maynila? Bakit? Pupunta tayo? Pakisabi kay Fred ako na bahala makipag-coordinate sa kanya pag-uwi namin dyan. Sige Carlos, mag-iingat kayo ha. Hindi ka lang pala magaling na writer. Magaling ka rin palang artista. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Madam na pinahirapan mo kami. Bago niya tapusin ang lahat.
Wala bang binanggit si Love na kasama nila yung mga bata? Wala siyang nasabi. Paano kung yung mga bata na hindi nukot ng mga tauhan ni Ting? Huwag muna tayo magpanik, Lovely. Posibleng kasama ni Love ang mga bata sa safe house. Hindi lang niya nabanggit. Safe house? Anong safe house sinasabi niyo? Nakatanggap ako ng tawag ni Love kanina. Tinulungan sila ng kaibigan ko tumakas sa mga humabol sa kanila. Dinala sila ngayon sa safe house. Pero ba't hindi nila tinawag dito? Pag nakita kami ni Fred, malalaman natin talaga kung kasama nila yung mga bata. Teka, yan bang Fred din? Kilala mo yan? Mapagkakatiwalaan mo ba siya? Kaya ko ipagkatiwala buhay ko sa kanya. Hindi ko ibibilin sila Love kung hindi. O sige na. Sabi mo kay Ma'am, kami bahala, ha? Alis na kami. Sige po. Mag-iingat ka, ha? Love. So finally, nandito na rin ang famous na writer na Lovely Santos nito. Anong balak niyo sa amin? Masyado ka naman nagmamadali, my dear. Let's get to know each other first. Wala na akong dapat pang malaman patungkol sa'yo. Pinadukot mo na kami. Ibig sabihin, tama lahat ng sinulat ko tungkol sa'yo at ang involvement mo sa pagkawala ni Joey Paras. Bravo, bravo. Alam mo ba, very Hawaiian ang approach ng pagsusulat mo, Iha. Hula-hula system. Hindi mo talaga alam ang totoo tungkol kay Joey Paras. Kaya if I were you, sabihin mo na lang sa akin kung saan mo nakuha yung mga researches mo, yung mga resources mo, material mo, ang tungkol sa akin at kay Joey Paras. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ganon? Sigurado ka ba? Pag ako nainis, idadamay ko ang mga kuyot pie na ito. Kahit ano gawin niyo na sa amin, huwag niyo lang isama yung mga bata. Aber. Sino ba ang boss dito, ha? Dito lang ang mga batang to. Witness din sila. Anyway. Pakihawak, Mr. B. Kids, alam nyo, aaliwin ko kayo. Mahilig ako sa bata. You wanna play? Come on, I'll show you something. Boys? Come on. You wanna play? Come on, here. What? Ay! Aray! Paano ako makikikamayin sa mga constituents ko niyan? Ano ka ba? Ay, Mr. B, ikaw nang bahala sa mga ito. Babalik na lang ako dito pag nandito na yung mga iba. Sino iba? Sino bang hihintayin? Secret. Mr. B, ikaw nang bahala sa mga ito. Okay. Lalo na dyan sa isang yan, ha? Let's go, man. Kulang kayo dyan, ha? Upo! Fred, may kasama bang mga bata si Love nung dinala mo sila sa safe house? May mga kasama silang mga bata nung nakita akong parating yung mga tauhan ni Madam Ting. Wala akong magawa eh. Isinama ko na rin yung dalawa. Bakit hindi nyo agad tinawag sa mga magulang? Hindi nyo ba alam? Nag-aalala na ng mga yon? Hindi na bale, pagdating kaagad natin sa safe house, sasabihin natin kay Love para tumawag kaagad. O sige Fred, dali mo na kami sa kanila. Love, bakit? Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Kung gusto mo, iwan mo na sa condo. Hintayin mo lang yung tawag namin doon. Hindi sasama si Lovely? Hindi ba dapat pati siya pinoproteksyon na natin? Alam na ng mga tauhan ni Ting Laksa na hindi siya ang Lovely Santos sa pinapahanap sa kanila. Kahit na. Mas mabuti na kasama na rin siya. Bakit mo pa pinipilit? Carlos. Pare,
Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo yung babaeng yan. Hahayaan mo bang bumalik sa kondo yan ng mag-isa? Na wala nagbabantay sa kanya? Sumama ka na, Lovely. Fred, sigurado ka bang hindi kayo nasundan ng mga tao ni Ting nung dinala mo sila dito? Carlos, kilala mo ako. Malinis ako trumabaho. Ano nangyari sa braso mo? Tinamaan ako eh. Please lang. Medyo kumikirot, pero okay lang. May! Bullet! Buti na lang naagapan kayo na Kuya Fred ninyo. Hindi ka dapat magpasalamat sa kanya, Lovely. Dali niyo yung mga bagong dating sa kwarto. May special na bilin si Madam para sa kanila. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka dapat magkakawa! Wala akong kinalaman dito, Lovely! Ano to? Carlos! Kami ingay! Buruan kita eh! Umasok kayo! Pasok! Aray! Ano ba to? Tawon niyo kami! Tara pumanag! Kilala ko ho kayo Di ba kayong nandun sa press conference si Ting Laksa? Tulungan niyo naman ho kami. Wala naman ho kaming ginagawang masama. Sorry, miss. Mahigpit ang utos ng madam eh. Walang silbi ang pagmamakaawa nyo. Dahil sigurado ang loyalty namin kay Madam. Hindi tulad ng isang tao dito. Yan ang bang kailangan niyo sa amin? Isang babae lang ang pinapahanap sa grupo natin. Tapos natagalan pa. Natural lang ipahahanap kayo ni Madam para bigyan ng kaukulang pabuya. Siguro wag na nating hintayin si Madam. At ako na magbibigay ng para sa inyo. Fred, ibaba mo na yung baril mo. Wala tayong gagawin dito kundi hintayin pagbabalik ni madam. Mr. B naman, napaka-nervyosyo naman. Sa tingin nyo, babariling ko yung ninong ng mga anak ko? Halika na, balikan na natin yung iba. Baka sakaling magsalita na yung mga yun. Ate Love, kailan ba tayo aalis dito? Gusto ko na umuwi. Konting tiis na lang, may makakaalis din tayo dito, ha? Ayoko na dito. Palabasin mo na kami! Wala na ako ng pasensya sa'yo. Oy, Brad, maliit lang yan. Huwag mo nga patulan. Dapat to, turuan nila siya para magtanda. Huwag mo kang sakta ng bata! Makonsensya ka naman! Bakit hindi nyo pa kasi ibigay yung impormasyon na hinihingi sa inyo ni Madam eh? Hindi kami magsasalita hanggat hindi kami sigurado na makakalis kami dito, okay? Bahala kayo. Sama-sama kayong magdurusa. Paano mo nagawa yun? Pinagkatiwalaan kita. Hindi ko alam kung Carlos talaga ang totoo mong pangalan. May nasabi ka na ba sa akin na totoo? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat nito, hindi na kita guguluhin. Alam mo kung anong tingin ko sa'yo ngayon? Takidor, sinungaling! Ano? Wala ka man lang sasabihin, ha? Di mo man lang ipagtatanggol yung sarili mo? Eh mukhang sigurado ka na sa tingin mo sa akin. Ano ba dapat ko sabihin?
Kayong dalawa, labas! Parating na si Madam. Tama siya. Hello? Oh. Akala ko ba pabalik na kayo dito? Sige, lumabas ka! Tutulungan ko tong kaibigan nyo! Carlos! Didispatsahin mo silang lahat para wala ng witnesses. Tandaan mo, may kailangan pa si Madam sa isa sa mga babae. Eh, perwisyo lang tong mga to eh! Fred, nakikiusap ako. Susundin namin kahit anong gusto mo. Huwag mo lang saktan si Carlos. Sabihin mo sa kaibigan mo, napakawalan si Mr. B. Fred, sige na please. Total may pinagsamahan din naman kayo ni Carlos, di ba? Sige, gumawa pa kayo ng kalokohan. Hindi na ako magpapasensya sa susunod. Carlos! Carlos, dumudugo yung sugat mong akin na titignan ko. Wala to. Okay lang. Tama na yan! Doon kayo sa gitna! Drama kayo ng drama! May report ka na ba sa mga nangyari? Sir Jaime, may report na po tayo. Nakakuha po kasi sa guard record yung plate number ng kotse na sinakyan nila Love nung huli sila makita. Pinapatrace na rin po namin at nag-aantay na lang tayo ng tawag para malaman kung sino talaga nagmamay-ari ng kotse. Kasalanan ko to. Kung sinabi ko sa inyo noon pa ang problema ni ate, baka meron pa kayong nagawa. I'm so sorry. Nadamay pa ang inyong mga anak. Huli na para magsisihan. Kailangan natin ng aksyon. Sir, kung ano man yung gawin nyo, sama ako. Hindi na, dito ka na lang. Hindi kita kaya sagutin kung may mangyari sa'yo. Paano kayo? Paano kung may mangyari sa inyo? Anak na natin ang pinag-uusapan dito. Handa akong harapin kahit ano mangyari. Ikaw nang bahala dito sa kanila. Sige, ako nang bahala. Ayoko niyan! Hindi ako kumakain yan. Yan lang ang pagkain. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, kakainin mo yan. Hayaan mo na gusto ng mga bata. Maya-maya lang naman eh. Mr. B! Mr. B, ano hong nangyayari sa inyo? Nahihilo ako. Namamanito mga braso ko. Inaatake yata sa puso si Mr. B eh. Fred! Dali mo siya sa ospital! Si Madam na bahala magdesisyon yan. Padating na yun. Eh, paano kung hindi siya dumating? At hindi niya maabot si Mr. B? Oh, anong kadramahan nito? Fred, ipaliwanag mo nga. Ma'am, inaatake yata sa puso si Mr. B. Eh, ano naman ang gagawin ko sa kanya? Senatoriable ako, hindi ako doktor. Simeon? Asan si Simeon? Dalhin mo nga ito si Mr. B sa pinakamalapit na hospital dito. At si Fred at Arnold na lang ang tatapos ng trabaho dito. Ma'am, Dali! ano po ang plano niyo? Aba! Nakapag-desisyon na ako. Chances are, since kulang-kulang naman ang mga nakuha mong ebidensya tungkol sa amin ni Joey Paras, okay lang. Kahit hindi ko na ma-recover ang mga yon. Kaya Fred, Arnold,
dispatchahin silang lahat. Ma'am, paano yung mga bata? Kasama ang mga bata. Goodbye, little kids. Ikamusta na lang ninyo ako sa guardian angels ninyo, ha? Pag chinyugi na kayo. Pinatawag namin kayong lahat sa meeting na to dahil gusto namin ni Rhea malaman ninyong lahat na nadiskubre na namin ang mga panluloko niya sa fans. At dahil may delikadesa kaming mag-ina, mapipilitan kaming ilapit ito kay Chichi. Pwes, hindi na ako magmamakaawa, Dalia. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mong kapalit para sa katahimikan yung mag-ina. Ay, simple lang naman ang hinihiling ko eh. Bilang compensation kay Rhea, dahil dehado naman siya dito sa love triangle movie na to, gusto namin sana publicly i-announce ni JM na wala na sila ni Casey at babalik na siya sa love team nila ni Rhea. Kaya nga namin ginawa ito para protektahan ang love team ni JM at saka ni Casey. At yan din ang gagawin nyo para kay JM at kay Rhea. Hindi ako papayag. I'm afraid you have no choice, JM darling. Otherwise, i-expose namin ni Mommy ang mga panloloko nyo. Nakita mo na ginawa mo? Inago mo na nga ang buhay ko. Ngayon ako pa magbabayad sa mga kabalbalang ginawa mo. JM, wag mo naman sisihin si Tomas. Eh, sino pa ba may kasalanan ng lahat ng to? Kung di siya sumulpot sa buhay natin, sana hindi tayo nagkagulo-gulo ng ganito. Kung meron kang kailangang kagalitan, ako yun. Ako yung nakahanap sa kanya. Ako rin yung pumilit sa kanya pumunta dito sa Maynila para palitan ka. Kung hindi ko siguro pinilit sila Tito Vito na wag sinungaling. Kung inaakala nyo na wala kaming proof sa mga pinaggagawa nyo, ayan, tignan nyo to. Kaya kung ako sa inyo, pag-iisipan kong mabuti ang proposal namin ni Mommy. Okay? Let's go, Ma. Let's go. Thomas, saan ka pupunta? Casey, hayaan mo na lang muna siya. Ayaw na nga sa akin ni Tomas. Tuloy na mawawala sa akin si JM. Casey? Casey? Huwag mong pansinin yan. Umaarte lang yan. Direk kung maarte siya, award-winning. Pero, Casey, direk nangangasol na yung lips niya. Ha? Ano? Casey? Nick? Casey? Si Casey. Ano nangyayari dito? Casey, hindi naman tayo yata. Kailangan natin siya dalhin sa ospital. Teka. Tawag ang ambulansya. Sige. Casey. Dok, kamusta ang kalagayan ni Casey? Okay naman ang pasyente. Kailangan niya lang magpahinga at maalis sa kanyang sobrang stress. Ano ang dapat gawin? Kung ano man po ang naging dahilan ng kanyang pag-atake, hindi na po dapat maulit. Attack? May congenital heart defect ang pasyente at manipis ang walls ng puso niya. At maaaring ito'y kanyang ikamatay. Hindi niyo ba alam?
ganun kaselan yung mga magulang ni Casey pagdating sa kondisyon niya. Eh, nung nag-decide nga sila na mag-migrate, laking away nun eh, kasi si Casey hindi sumama dahil gusto niya nga maging artista. Kaya ayun, inabili na lang siya sa akin. Alam niyo, nagigilty ako pag naaalala ko na dati, sobrang naiinis ako sa kanya kasi nag-iinarte palagi. Alam mo, hindi mo naman alam eh. Saka kahit ako naman, minsan nahihirapan din ako magpasensya sa kanya. Pero, kailangan niyo bang gawin mag-face nito para sa amin? Tito Vito, talagang pinasikreto ni Casey to kasi ayaw niya ngang maiba yung tingin niyo sa kanya. Pero yun nga, minsan, hindi din niya maiwasan na sumakit yung loob niya kasi feeling niya unfair yung kondisyon niya. Kaya ayun, parating nagtatantrum, na-insecure. Kaya JM, siguro naman ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ganun ka-insecure si Casey pagdating sa'yo. Nikki, ano nangyari kay Casey? Tomas, siguro mas mabuti kung bukas ka na lang bumisita kay Casey, kasi tutulog na rin siya. Huwag kang mag-alala kasi kasama naman niya si JM. Eh, ano tong binalita sa akin ni Noni na may problema daw siya sa puso? Totoo yun. Pareho pala tayo. Parehong may problema sa puso yung mahal natin. Nikki, yan tungkol sa amin ni Casey. Tomas, huwag na natin pag-usapan. Dapat pag-usapan natin yun. At gusto kong malaman mo na lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo yun. Alam mo, Tomas, hindi mo ba ako maintindihan? Wala na sa akin yun. Hindi na importante sa akin yung nangyari sa atin. Ang mahalaga, makaraos yung pinsan ko. Pero, hindi naman ibig sabihin no, na dapat mong pabayaan niya sarili Hindi, mo. dapat nga pabayaan ko na sarili ko eh. Kasi tinan mo, naging selfish ako. Isipin mo, nakalimutan ko na maselan yung pinsan ko, nakalimutan ko yung pangako ko sa magulang niya. Tapos kailangan, ganito pa yung mangyari para maalala ko na ang lugar ko talaga sa tabi ni Casey at hindi lang magpakamartir sa inyong dalawa. Pero paano nararamdaman ko para sa'yo? Nikki! Kanina ka pa ba? Hindi sing tagal nung hinintay niyo nung nasa coma pa ako. Ganun pala yung feeling na pag akala mo mawawala na sa'yo yung mahal mo. Parang tumitigil yung mundo. Kagaya nung sinabi mo sa akin nung wala pa akong malay. Casey, bakit mo naman ito sinikreto sa akin? Naintindihan ko kung gusto mo isikreto ito kay na Tito Vito. Pero sa akin, Casey, pagmamahal mo kasi ang habol ko. Hindi yung awa mo. Si Rhea na naman yun. May dagdag pa silang ultimatum. Sa gala premiere
ng my one true love, kailangan daw makipagkalas si JM kay Casey. Ang sama talaga ng ugali ng mag-inang yon. Nasa ospital na nga si Casey, public humiliation pa ang kanila magiging pasalubong sa bata. Eh wala tayong choice eh. Pag hindi tayo pumayag, ikasisira ng karir ni JM at Casey ang iskandalo. Eh, alam ko po kung anong dapat natin gawin. Ano? Eh, may solusyon po ako dyan. Anong solusyon? Tomas, baka gusto mo sumawi pa ospital. Anong ginagawa mo? Ayun ang pa sa tingin mo. E di aalis. Bakit? Hindi nyo na ako kailangan dito. Eh, nakakasama pa nga na nandito ako eh. Magaling na si JM. At ako pa ang dahilan kung ba't siya nasasakal sa leeg na Tito Vito at Rhea. Kaya mabuti pa, mawala na ako. Di ka man lang ba magpapaalam sa amin? Pasensya ka na, Noni. Alam naman ni Tito Vito yung mga plano ko eh. Kung ipaalam ko pa sa inyo, baka matunugan pa ni Rhea. Pero paano na si Nikki? Alam mo, Noni, kung ano man ang namagitan sa amin ni Nikki, ay tapos na yun. Wala na akong maasahan sa kanya. Busog na talaga ako at saka baka tumaba pa ako, no? Alam mo, kailangan magkaroon ka ng energy para tomorrow may premiere night tayo. At kailangan maganda ka para sa mga fans natin. Ayoko talaga. Naalala mo noon nung ginagawa natin to? Nagsusubuan tayo. Miss ko na yun. Oo nga eh. Tapos, sina Cupcake na susuka na sa atin dahil sobrang sweet daw natin. Tapos tayo yung nagsusubuan, pero sila yung nauumay. Saan na ba nagpunta yung JM at Casey na yun? Andiyan lang sila sa tabi-tabi. Hindi naman lahat ng nawawala, hindi na nakakabalik, di ba? Nikki. 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 JM, tapos mo nang bisitahin si Casey. Ba't dito ka natulog? Kasi di ba magdamag akong nagbantay sa kanya. Eh, nung dumating ka, pumunta muna ako dito, tapos nakatulog na lang ako. Dapat nagpahatid ka muna kay Buloy sa kondo. Anyway, malapit namang ma-discharge si Casey dito sa hospital eh. Eh, JM, kailangan kasi ako ni Casey. Dapat parati ako nasa tabi niya kasi yun yung lugar ko eh. Nikki, hindi ka slave ni Casey. Alam mo, kahit nung nagsisimula ka palang maging alaalalay ni Casey, ikaw ang one and only cousin niya. Kahit ganun yun paminsan-minsan, mahal na mahal ganun. Okay? Kaya hindi rin niya magugustuhan kung pinapahirapan mo sarili mo. Alam mo, JM, gusto sana akong paalam sa'yo.
Alam mo, nung na-aksidente ka, takot na takot si Casey. Isip niya kasi, baka mawala ka na sa kanya ng tuluyan. Bumalik ka na ba sa kanya? Makakabalik lang ako sa kanya kapag nalaman ko na nahanap mo na ang kaligayahan mo, Nikki. Ngayon, nahanap mo na ba ang one true love mo? Casey, pwede ka na bang iuwi ang mga to? Oo, pero yung mga iba, i-pack ko na pag nakuha ng discharge ko. Cuz, may problema ka ba? Kanina kasi, tinanong ako ni JM. Sabi niya sa akin kung nahanap ko na daw yung kaligayahan ko. Alam mo, gusto ko mang sabihin, pero hindi ko makukuha eh. Si Tomas ba? Bakit hindi mo siya makakuha? May iba kasi akong responsibilidad. Cuz, teka. Alam kong hindi ko to nasabi sa'yo before, but I really do appreciate lahat ng sacrifices na ginawa mo para sa akin. Alam ko naman yun eh. You don't understand eh. Kaya ako sinasabi to dahil gusto na kitang pakawalan sa lahat ng obligasyon mo sa akin. Ayaw na kitang gawin alalay ko. Pero Casey... Hindi. Nikki, hindi ka pinagtapos niya ng mommy at daddy ng college para lang mag-alalay ka sa akin. But don't you think it's about time that we stood on our own 2 feet and started our own lives? Thank you. No. Thank you. Tomas! Tomas! O, Nikki, anong ginagawa mo? Noni, hinahanap ko si Tomas. May importante lang kasi akong sasabihin sa kanya eh. Ay, wala na si Tomas. Umuwi na sa kanila kaninang maga. Bakit niyo siya pinayagan umalis? Paano yung obligasyon natin sa kanya? Paano yung operasyon ni Kahilda? Well, binigyan ko siya ng pera bago siya umalis, ano? At dadagdagan ko pa pag natapos na ang gulong ito. Kay Tomas na rin ang galing na malaking liability siya sa atin. Ngayon, kung wala siya, walang pruweba sila Rhea doon sa mga ibinibintang nila. At, ito pakinggan niyo akong mabuti. Kung meron kayong balak makipag-usap o makipagkita kay Tomas, siguruhin niyo lang hindi kayo masusundan. Ang bihirang mga taxi to eh. Paano ako aabot ngayon sa sakayan ng bus niyan? Planning to take a trip, Tomas? Eh, hindi.
Nag-iikot-ikot lang ako dito kasi hindi ko pa naikot yung Maynila eh. Eh di kami na lang ang magiging tour guide mo. Mahirap na, baka mawala ka pa, di ba? Halika na. Halika na, ipasok nyo na yan. Halika na.